Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay magsasara tayo ngayon ng aking mini greenhouse. Kasi mayroon kaming parating na bagyo. So mamayang gabi medyo malakas yung hangin tsaka ulan mamayang gabi. So kaninang umaga umulan na, kung nakita niyo sa gilid o basang-basa na dyan. Ayan. And hindi ko na rin to sinesara. Itong dito sa gilid banda. Hinahayaan ko na lang siyang bukas. Kasi nga lagi akong wala sa bahay. So pumangit na yung ating mga succulents dito sa gilid. Kung nakita ninyo guys. Oh. Ayan, lapitan natin. Itong aking malaking frill. Tingnan ninyo. Ayan, na-overwater na siya. Kasi kapag umulan, ayan, lagi siyang nakaka-receive ng tubig. So, na-overwater na siya. Pumangit na yung kanyang dahon. Ayan. Yan, oh. Ang pangit-pangit na, guys. Ano natin tong snail, oh. May snail, oh. Kung nakita niyo. Ayan, oh. Kinakain nila yung mga, dahon. Ayan, dito rin, oh. Tanggalin natin. Ayan. So, ayan guys. Yung ating ayan, merong tumubo na tanggalin natin. Ayan. So, ngayon isarado ko to dito sa gilid itong plastic. Kasi malakas ang ulan mamayang gabi. Tapos, tingnan ninyo to guys. Kahapon nakita ko. Yan o, kinain ng uod. Yan, tingnan niyo sa gitna. Wala na siyang rosette. Talagang kinain siya. Naabutan ko pa yung uod kahapon ng hapon. So, tinanggal ko. Yan. Sayang. Imbis bumalik na siya sa dati. Ayan. Kinain pa. Pumangit na naman siya. Pero ganun talaga. Tapos ito, plano ko tong ilabas kasi kung nakita ninyo yung dahon, sobrang tuyo na niya. So, kailangan na talaga niyang madiligan. And then, ito naman, sobrang na-overwater. Ayan. Nanlagas na yung mga dahon. Susubukan nating tanggalin tong mga, dito. Ayan, oh. Ay, grabe. Ayan, guys. So, ito kahapon diniligan ko to. Ayan yung mga diniligan ko kahapon. May naman to. Ito si pink frill to. Yung dahon sa flower stalk. Ayan. Tapos, sa nagtanong nga pala kung saan banda dapat ilagay yung mga leaf propagation. Ang ko is, dito ko sila nilalagay sa ilalim. Ayan. So, maliwanag dito guys kapag maganda yung sikat ng araw. Maliwanag dito banda sa ilalim. And then, dinidiligan ko rin kapag sobrang tuyo na. Maganda talaga, diligan ninyo kapag sobrang tuyo na yung lupa, saka na ninyo diligan. Huwag ninyong diligan ng madalas. Kapag natuyo lang yung lupa, saka na ninyo diligan. So, ayan. So, ito rin. So, meron din dyan sa gilid. Ayan, oh. Ayan. So, nabasa din sa ulan. Mamaya, ilagay ko dyan sa ilalim yung aking mga leaf propagation. Kasi malaki na, oh. Tingnan ninyo, oh. Ayan, oh. Malaki na sila, guys. So, mga dahon lang yan na tinusok ko. Ayan. So, ilipat ko siya mamaya dito sa ilalim. Diyan sa ilalim ng tray. Para hindi siya ma-overwater. Kasi nabubulok yung dahon nila kapag na-overwater. And then, ayan yung mga hitsuran nila ngayon. Medyo umukay na yung umukay na siya guys. Hinayaan ko lang, hindi ko na siya ginalaw. Ayan. Umukay na yung niya. Tapos ayan, kahit sobrang init, mayroon talagang makulay. Ito oh, naging orange na yung kulay ng ating Mira. Ayan, si Mira ito guys.
Ayan yung kulay niya. Kapag na-stress siya during summertime, kumukulay din siya ng orange. Ayan. Ito rin, maganda rin yung kulay niya. Ayan yung kulay niya during summer stress. So, mayroon talagang mga succulents na kumukulay pa rin kahit summer, kahit sobrang init, kumukulay pa rin sila. Ayan, mayroon ng tumubong, damo. Tapos, ito kahapon, grabe ang kulay nito guys. Bago ko siya nadiligan, ang ganda ng kulay niya. So, nang nakainom na siya ng tubig, ayan, biglang nawala yung kanyang kulay sa gitna. Mas pink siya kahapon. Itong dalawang to, si Takasago no Okina at saka ito si, pangalan niya ay si Party Dress. Ayan, medyo malaki na yung aking party dress. At ayan yung iba ko pang mga party dress. Ayan, halo-halo. Mayroon ding Takasago no Okina. So, konting kembot na lang, malalaman na natin kung alin si Takasago no Okina dito at saka si party dress. Kasi nahalo ko sila guys nung nag-repotting ako. Nawala ko yung pangalan. Ayan. So, ito, parang si Takasago no Okina. Tapos, yung iba, ito si party dress. Ayan. So, ayan yung mga hitsura, yung mga iba nating mga succulents dito. Ayan. Ito, maganda pa rin yung kulay. So, ito nga pala siya ay leaf propagation ko. So, yung mother plant niya ay andito. Ito, ito. Ito yung mother plant. Ayan yung mother plant niya, guys. Si Red King Ebony. Tapos, meron din tayo dito, Ito rin si Romeo. Ayan, ang ganda ng kulay, diba? May pupo pa, Ayan, ang ating Romeo, ang ganda. So, ang pumangit lang talaga ngayong summer na to ay etong nasa gilid kasi nagiging rain or shine sila dito. At ang dami na ring damo. Hindi ko na nabunutan ng damo dyan sa gilid. Ayan sa labas. So, pumapasok na yung damo dito sa loob. Tingnan niyo, ayan. So, ito lang yung na overwater kasi hindi ko sinasara yung aking mini greenhouse. Tapos, meron nga pala ako dito. Ayan, nilagay ko to dahil sa sobra talagang init, guys. Para maiwasan kung ma-over sun exposure sila. Kaya nilagyan ko neto. Ayan. Saka ito. Ayan, So, mahaba to siya. Maikli siya pero mahaba. Ayan, maikli siya pero mahaba. Kaya hindi ko na pinutol. Ayan. Para at least mayroon silang shaded area kasi kapag tanghali, sobrang init talaga guys. Nagpo 40 degrees siya dito sa sobrang init. At walang kahangin-hangin. Kapag humangin, mainit din ang hangin. So, ayun. Tapos ito, tingnan ninyo. Nagka-stemrat yata to. So, si Green Gilva, yan, tingnan ninyo, ay nag-ano na siya guys. Yan, nag-stemrat na siya. Yan yung ating Green Gilva. Ayan, stemrat na siya. Ang baby, mayroon pa. Okay pa yung baby. So, hayaan na natin. Yan, kasi medyo mahalakas na talaga yung hangin ngayon. Tapos yung ating ibang baby. And medyo malaki na rin yung ko. Itong mga babies ko na mga Crispy Beauty. Ayan, medyo lumaki sila ng konti. Tapos yung mga dito ay okay pa naman. Ayan sila. Okay naman sila. Ito. Si Princess Pearl. Ayan. Ang ating Princess Pearl. Tapos ito. Ang ating Colorata Tapalpa. Ayan. Ang dami na rin yang mga ang tigas ng dry leaves. Tapos ito yung malaking ebony ko. Ayan. Hinayaan ko na lang siya. Inantay ko na lang yung mga dahon niya na mag-dry katulad nito. Ayan. So,
para siyang nagmashi yung dahon, pero hindi siya mashi guys, matigas yung dahon niya. Antayin ko na lang siyang mag-dry. Ayan, nag-dry na yung iba, pero ayaw ko muna siyang galawin. Hayaan ko munang mag-dry din yung itong mga dahon na to. Tapos para siyang tabingi, tabingi na siya. Kung napansin niyo, tabingi na siya. Nandito na yung kanyang ano ba to? Papunta na siya dito. Tabingi na siya kasi kunti na lang yung dahon dito banda, tapos dito ay meron pa. So inantay ko na lang tong mag-dry. Yan. So far marami pa naman tayong ebony kasi ito ebony din yan guys. Tsaka yun, ebony din yan. Tapos yun sa dulo ebony din. Tapos meron din tayo ditong malaking ebony pa. Tapos meron din tayo doong ebony din. Ayan, ebony din siya. So, okay lang. Tapos meron din akong baby na ebony pa. Na ito. Marami din to siyang baby. Ang aking Red King Ebony. Ayan. Red King Ebony. Marami din siyang baby na naipropagate ko. So, okay lang kapag ito ay mag-goodbye. Medyo hindi ako manghihinayang. Yan. Matagal na kasi ito sa akin. Ito yung pinakaunang ebony ko. Matagal na siya sa akin. Hindi siya nagkaroon ng baby. So, hindi ko alam. Siguro dahil sa sobrang tanda na niya or ewan ko. Kasi lagi na lang siyang nagkaganyan kapag summer. Yan. So, plano ko siyang i-head cut pagdating ng autumn. Ayan. Para ma-reset siya ulit. Tapos, ayan lang yung ating latest dito. Ayan, ang ganda ng niya, napaka-shiny ng dahon ng ating red berry. Ganda. Sobrang shiny. So kapag summer, ang watering style ko ay konti lang, hindi talaga sila as in sobrang basa. Ayan tingnan niyo, kadidilig ko lang kahapon, sa ibabaw lang yung basa. So hindi ko sila full watering. Kung nakikita niyo, basa yung ibabaw, pero yung ilalim niya ay ayan, tuyo. Konti lang yung tubig. Ayan. Para hindi sila ma-overwater kasi dito sa amin is mataas yung humidity, so kapag pinulwater mo sila yung sobrang basang-basa, magkakaroon sila ng mga mushy leaves and then itim-itim sa dahon katulad nito. Ayan, kapag marami silang nainom, ayun, magkakaroon sila ng mga mushy leaves. Tingnan niyo guys, ayan yung mangyayari, pati yung stem ng aking, ay sayang. Ayan guys. Yan na yung nagiging resulta guys kapag hindi ako nagpupunta dito. Yan. Kaya kailangan ko talagang isira tong aking plastic dito sa gilid. Dito hindi naman sila nabasa kahit siya kasi patagilid yung hanggang doon sa dulo yung plastic. Siya, naka-side siya. Hindi siya hanggang dyan, hindi mabasa dyan. Ayan. Naka-extend siya doon sa dulo. And then, tingnan niyo, sobrang daming damo na. Ayan, tingnan niyo. So, ganyan yung hitsura guys. Ayan. Hanggang dito siya. Kaya hindi mabasa yung nandito sa gilid. Hindi siya mabasa. Tapos, meron din tayo ditong purple delight. Ayan. Rain or shine din to siya guys. Tingnan niyo, ang ganda ng kanyang rosette. Ayan, ginawa kong rain or shine. Tingnan ninyo. Wala na rin siyang dahon, guys. Ang sedum natin. Wala na siyang dahon. Ayan, napabayaan na talaga, guys. At ang dami ng damo. So, yun ang latest update ng ating mini greenhouse. Talagang hindi ko na sila madalas na bisita. Ayan. So, magsasara muna ako ng aking mini greenhouse para, ayan, safe sila sa overwater uli. Para hindi na sila mabasa. So, kailangan ko silang isara ngayon. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe. Wala ang hangin. And,
i-like at i-share nyo na rin. Ayan. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!